May mga bagay na hindi mo agad mapapansin. Mga kilos na parang simpleng lambing lang o tanong na parang walang ibig sabihin. Pero minsan, doon pala nagsisimula ang pagsusulit. Kasi sa totoo lang, ang babae hindi lang basta umiibig, nagmamasid siya. Tahimik niyang pinag-aaralan kung anong klaseng lalaki ka. Hindi sa mga salita mo, kundi sa mga reaksyon mo. At madalas, hindi mo alam, matagal ka na pala niyang sinusubok. Isipin mo to. Kapag may maliit kayong tampuhan, minsan hindi agad siya lumalapit. Hindi dahil ayaw niyang maayos, kundi gusto niyang makita. Ikaw ba yung tipo ng lalaking lalapit kahit siya ang masaktan? Gusto niyang malaman kung kaya mong intindihin ang emosyon niya kahit hindi niya sabihin ng direkta. May mga babae na sinusubukan kang palamigin, hindi lang para makita kung mahal mo siya, kundi para sukatin kung gaano ka katiisin. Yung tipong titigil muna siya sa pag-text at titingnan kung mananatili ka pa rin kalmado o kung agad kang magagalit at magdududa. Para sa kanya, yon ang sukatan ng emotional maturity. At minsan, ang pinakamapanlin lang na test, yung ginagawa niya ng hindi niya rin namamalayan. Yung bigla siyang magiging malamig o tahimik, hindi dahil gusto kanyang pahirapan, kundi dahil takot siya. Takot na baka ikaw din tulad ng iba. At gusto niyang malaman kung hanggang saan mo siya kayang intindihin. May psychologist na nagsabing, women test not to manipulate, but to protect their hearts. Kasi sa likod ng bawat hindi ko na alam, ay isang pusong gustong maramdaman na kahit sa gitna ng kalituhan, may lalaking pipili pa rin siyang alalayan. Kaya kung minsan parang may exam ka na hindi mo alam, totoo yon. Hindi para ipaliya ka, kundi para makita kung totoo ka. Dahil sa dulo, ang babae, hindi lang naghahanap ng pagmamahal. Hinahanap niya kung sino ang makakayang tumagal sa loob ng tunay niyang mundo. May mga sandaling hindi mo alam kung galit ba siya, malungkot, o talagang wala lang sa mood. Tahimik, walang paliwanag. At doon, kadalasan, nagsisimula ang isa sa pinakamahihirap na test ng babae, ang katahimikan. Hindi ito basta mood swing. Hindi rin ito simpleng ayaw lang magsalita. Madalas, ito ay isang eksperimento ng tiwala. Gusto niyang makita kung kaya mong basahin ang hindi niya sinasabi, kung kaya mong manatiling kalmado kahit hindi malinaw ang lahat. Kasi alam niya, hindi palaging may sagot ang bawat tanong. At kung lalaki kang marunong maghintay, na hindi agad bumibitaw sa unang hindi pagkakaintindihan, yun ang klase ng katahimikan na may ganting pala sa dulo. Ang babaeng tahimik ay parang bagyong papalapit. Hindi mo alam kung kailan uulan o kung lilipas lang. Pero may dahilan palagi. Minsan, gusto lang niyang makita kung marunong kang makinig kahit walang salita. Kung marunong kang dumamay kahit walang hinihingi. Sa ganitong mga sandali, hindi mo kailangang maging problem solver. Hindi mo kailangang pilitin siyang magsalita. Ang kailangan lang, presensya. Yung tipong tahimik ka lang din, pero nandyan. Hindi para tanungin siya ng paulit-ulit kung okay ka lang ba, kundi para iparamdam na kahit hindi niya kayang magpaliwanag ngayon, hindi siya nag-iisa. May mga lalaki kasing kapag hindi nila maintindihan ang babae, agad silang umaatras. Pero para sa kanya, yun na agad ang sagot, na baka hindi ka kayang tumagal sa mga panahong hindi siya madaling mahalin. Sabi nga ng isang relationship therapist, ang tunay na intimacy ay hindi laging madaldal. Minsan ito ay tahimik. At yung mga lalaking nakakaintindi niyan, sila yung nakakaabot sa malalim na bahagi ng puso ng babae. Yung lugar na hindi basta ipinapakita sa kahit sino. Kaya kapag dumating ang araw na hindi siya nagsasalita, huwag mong isipin na wala siyang nararamdaman.
Dahil minsan, ang pinakatahimik na babae ay siya ring pinakamalakas magmahal. Hindi lahat ng test ng babae ay malalaki. Minsan, yung mga pinakawalang kwentang bagay, yung akala mong simpleng tanong, simpleng kilos, doon niya malalaman kung anong klaseng lalaki ka talaga. Isang gabi, maglalakad kayo sa mall. Bigla niyang tatanungin, kung may nakita kang mas maganda kaysa sa akin, titingin ka ba? Tatawa siya pagkatapos, parang biro lang. Pero sa totoo lang, hindi biro yun. Sinusukat niya kung paano mo siya papatahanin sa sarili niyang insecurity. Gusto niyang maramdaman hindi lang yung sagot mo, kundi paano mo siya pinakalma. Minsan naman, magpapahabiro siya ng konting selos. Magpapaalala ng ex mo o babanggitin ng lalaking nagme-message sa kanya. Hindi dahil gusto niyang manggulo. Gusto lang niyang makita kung gaano ka ka-secure sa sarili mo. Kung kaya mong maging confident na hindi kailangang magpatigasan ng ego. Kasi sa likod ng lahat ng maliit na pagsubok, nakatago ang isang simpleng tanong. Safe ba o sa kanya? Safe ba siyang magpakatotoo? Safe ba siyang magpakita ng kahinaan, ng selos, ng takot, nang hindi mo siya huhusgahan? Isang dating counselor ang nagsabi, women don't test for power, they test for safety. At totoo yun. Hindi niya gustong makita kung kaya mong kontrolin siya. Gusto niyang makita kung kaya mong alalayan siya. Kaya wag mong maliitin yung mga tanong niyang paulit-ulit. Wag mong sabihing, drama lang yan. Dahil minsan yung drama na yan, paraan niya para maintindihan kung kaya mong tanggapin yung parte niya na hindi perpekto. At kung minsan, yung mga simpleng aksyon mo, pagbukas ng pinto, pag-abot ng tubig, o pag-text ng, ingat ka, hindi mo alam, doon ka na pala pumapasa sa mga pagsusulit na hindi niya mabigkas. Kasi sa dulo, hindi niya hinahanap yung perpektong lalaki. Hinahanap niya yung lalaking marunong magparamdam ng kapanatagan kahit sa gitna ng maliliit na tanong at mga di sinasadyang pagsubok. Darating ang araw na hindi na siya magtatanong, hindi na siya magtampo, hindi na siya magpapaalam na nasasaktan siya. Tahimik lang, walang sigawan, walang drama, pero ramdam mo, may mali. Ito ang isa sa pinakamatinding test ng babae, ang sandaling hindi na niya ipaglaban ang sarili niyang emosyon. Hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi dahil gusto niyang makita kung ikaw pa ba ang kikilos. Kapag ang babae ay naging malamig, madalas yan ang panahong pagod na siya sa paulit-ulit na paliwanag. Ayaw na niyang magmakaawa sa atensyon o sa effort. Pero kahit pagod, gusto pa rin niyang malaman kung kaya mo pa rin siyang damayan kahit hindi siya humihingi ng tulong. Isang therapist ang nagsabi, emotional distance is often a silent cry for reassurance. At totoo yun. Ang lamig na nararamdaman mo mula sa kanya, hindi yun panlalamig. Defense mechanism yon. Paraan niya para hindi masaktan, habang umaasa pa ring baka mapansin mo. Sa mga ganitong sandali, hindi mo kailangan ng magarbong solusyon. Hindi mo kailangan ng magpadala ng mahabang mensahe o mga bulaklak. Ang kailangan mo lang, genuine presence. Yung maramdaman niyang hindi mo siya hinuhusgahan sa pagiging distante, na kaya mong maging matatag kahit siya ay lumalayo sandali. Dahil ang lamig ng babae ay hindi laging hudyat ng pagtatapos. Minsan, ito ang huling pagkakataon para patunayan mong handa kang manatili, na hindi ka lalayo kapag hindi na siya kasing lambing ng dati. Kasi kapag ang babae ay hindi na umiiyak, doon siya pinakamarupok. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil nasanay na siyang magpigil. At kung hindi mo mabasag ang pader na yon, unti-unti siyang mawawala ng hindi mo namamalayan. Kaya kung maramdaman mong lumamig siya, huwag kang umatras, huwag kang matakot. Kasi baka hindi niya talaga gusto kang itulak palayo. Baka gusto lang niyang makita kung kaya mo pang lumapit kahit malamig na ang paligid.
Darating ka sa puntong mapapansin mong hindi na pareho ang lahat. Hindi na siya katulad ng dati, hindi na madaldal, hindi na mainit, hindi na ganun ka-interesado sa bawat kwento mo. Pero kung titignan mo ng mabuti, makikita mong iba siya nagbago, napagod lang. At dito nagtatapos o nagsisimula ang huling pagsusulit ng babae. Hindi ito tungkol sa logic, hindi ito debate, hindi ito dahil sa may mali sa'yo. Ito ay test ng puso. Kung kaya mo bang magmahal kahit pagod na siya, kahit hindi ka laging mauunawaan. Kasi sa totoo lang, karamihan ng babae hindi basta umaalis. Matagal silang nananatili. Kahit nasasaktan, kahit paulit-ulit, kahit pakiramdam nila sila na lang ang lumalaban. Pero habang tumatagal, hindi mo na maririnig yung dating sigla. Ang maririnig mo na lang ay katahimikan na puno ng pagsuko at pagod. Sabi ng isang marriage counselor, when women stop fighting, it means they've already cried every tear they had. Kaya kapag tumigil siya sa pagtatalo, huwag mong isipin na okay na siya. Kasi baka sa loob-loob niya, tinatanggap na lang niya yung sakit na hindi mo napansin. Ito yung test na hindi niya sinasadya, pero totoo. Gusto niyang makita kung kaya mo pa ring piliin siya kahit hindi na siya kasing saya ng dati, kung kaya mong alagaan yung puso niya kahit hindi na siya kasing lambing, kung kaya mong ipaglaban yung katahimikan niya kahit wala na siyang lakas para magsalita. Hindi niya gustong makita kung gaano ka kagaling sa salita. Gusto niyang maramdaman kung gaano ka katotoo sa gawa. Kasi sa huli, hindi na niya hinahanap ang perpektong lalaki. Hinahanap niya yung lalaking marunong makinig, umintindi at manatili kahit mahirap. At kapag napatunayan niyang kaya mong magmahal kahit hindi madali, hindi mo lang siya mapapasa sa test, makukuha mo yung tiwala niyang hindi basta ibinibigay kahit kanino. Dahil sa dulo ng lahat ng pagsusulit, ang tunay na tanong lang naman ay ito, kapag ang babae ay pagod na, ikaw pa rin ba ang pipiliing magpahinga sa tabi niya?